Nagsimula ng ilikas ng pamahalaan ng mga Pilipinong naipit sa gyera matapos itaas sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Israel at Iran. Pero sa kabila ng peligro, libu-libong Pinoy ayaw pa ring umuwi. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Higit isang linggo na ang palitan ng mga ballistic missile ng Iran at Israel. Dahil sa bakbakan, itinaas na sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa dalawang bansa. Kaya gumulong na rin ang voluntary repatriation sa mga kababayan natin na naiipit sa gulo. Sa Israel, higit 30,000 ang ating mga kababayan. Hindi na bago sa mga OFW ang gulo roon. Pero mas ramdam daw nila ang takot ngayon dahil sa patuloy na pambobomba ng Iran. Nakakatakot. Nagdadasal ako na yung dinadasal ko ay hindi ko na alam anong mga lumalabas sa dinadasal ko. Yung kaba mo iba. Dati-rati po noon sa pagitan ng Hamas, Hezbollah, laban sa Israel, parang pinapanood lang namin yung mga rockets nila sa taas. Pero sa ngayon, hindi ka pwedeng magbiro. Sa tala ng DFA, 26 na OFWs na galing Israel ang tatawid sa Jordan ngayong weekend para sa kanilang repatriation. Kabilang sila sa 223 Pilipinong nagpasa na ng repatriation request sa embahada. Higit 20 Pinoy naman mula Iran ang nais na ring magbalik Pinas. Kahapon una nang nakauwi ang 21 government officials na naipit sa gyera sa Israel habang nasa seminar. Sa bawat pagputok at pagdinig ng sirena, paglabas sa kwarto, kailangan mong katukin ang bawat kwarto para malaman mo na nandoon na sila, kasama mo sila sa pagbaba sa isang ligtas na lugar. Talagang nakakatruma po. Kasi pag nakakarinig po kami ng siren, talagang we have only like 60 to 90 seconds para pumunta po sa bunker. Aminado naman ng DFA na kahit magulo, marami pa rin ang ayaw umuwi. Katunayan, simula October 2023, higit 1,000 OFWs pa lang sa Israel ang nagpa-repatriate. Pero sa tansya ng isang eksperto, hanggat hindi natutuldukan ang mga usaping politikal at nukleyar, magpapatuloy ang bakbakan. It's very difficult to say when we could actually see lasting peace. I mean, being honest here. I don't want to be a bearer of bad news, but I just don't see that happening anytime soon. Para naman sa mga kababayan natin na nais magpasa ng repatriation request, i-email lang ang kopya ng passport, visa at cellphone number sa OWA. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.